Nagbabalik ang ating special coverage para sa SONA 2015. Isa sa mga naging pangunahing krusada ng Administrasyong Aquino ay ang paglaban sa kahirapan at pagbibigay ng pantay na pag-unlad sa mga pamilyang Pilipino. Kabilang sa mga naging sandata nito ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps na naglalayong tulungan ang mga mahihirap na Pilipino sa iba't ibang aspekto ng kanilang pamumuhay. Matapos ang ilang taong pagpapatupad nito, ano na nga ba ang estado ng naturang programa? Alamin natin yan mula sa aming kasama si Dina Pagibitan. Ayon sa isang sikat na kasabihang Pilipino, hindi raw kasalanan ang ipinanganak kang mahirap. Ang kasalanan ay kang mahirap. Ang kasabihan, patunay lamang na ang kahirapan ay kayang labanan. Mandato ng gobyerno ang bigyan ng pantay na akses sa edukasyon at kalusugan ang bawat mamamayan nito. Bilang tugon dito, ipinatupad ng Administrasyong Aquino ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. 333,000 mga batang benepisyaryo ng 4Ps ang matagumpay na nakapagtapos sa elementarya at high school. 153,470 sa mga graduate ay mula sa Luzon, 74,182 sa Visayas, 106,021 sa Mindanao, habang 21,844 sa Metro Manila. Sa pahayag ng Pangulo, balewala ang lahat ng naging akusasyon nang makita nito ang bunga ng pinaghirapan ng pamahalaan. Ang unti-unting maiahon sa kahirapan ang mga nasa maralitang sektor at magabayan pa sila tungo sa susunod na antas ng edukasyon. Pangako ng Pangulo, pagbubutihin pa ng administrasyon ang pagkakaloob ng direktang tulong sa mga mahihirap. Sa katunayan, 62.3 billion pesos ang inilaan ngayong 2015 para lamang sa 4Ps. Bukod pa ito sa 37.1 billion pesos na PhilHealth subsidy para sa 15.4 na milyong mahihirap at 11 billion pesos para sa socialized housing ng mga mahihirap na nakatira sa mga itinuturing na danger zone. Mula nang maupo ang Administrasyong Aquino, tinaasan nito taon-taon para sa 4Ps. Ito ay para maisama sa mga mabibigyan ng pinansyal na tulong ang mga kabataang edad 15 hanggang 18 at masigurong matapos nila ang high school. Sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, napakahalaga ng tulong na ipinagkaloob ng 4Ps para maabot ng bansa ang hangad na inclusive growth. Mula sa ginawang impact evaluation ng PIDS at Asian Development Bank, tumaas daw ang bilang ng mga magulang na sumipag at maghanap ng trabaho dahil may pamasahe na sila at may maiiwang pagkain sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng 4Ps. Tumaas din ng 4.6% ang bilang ng mga mag-aaral. Lumabas din sa pag-aaral na mas malaki ang posibilidad ng trabaho ng isang 4Ps beneficiary at mas mataas ng 45% kung high school graduate ang mga ito kaysa sa mga nagtapos lamang ng elementarya. Kasabay ng tulong sa mga mismong mahihirap na pamilya, tumaas din ang household consumption sa pagkain, edukasyon at damit dahil may pambili na ang mga mahihirap. Pero mahigpit na minomonitor ng DSWD ang pagbili ng mga ito ng alak at sigarilyo. Ilan sa mga pangunahing restrictions ng pagkakaloob ng conditional cash transfer. Sa pagtatapos ng Administrasyong Aquino, umaasa itong maitutuloy ng susunod na administrasyon na maibigay ang dalawang layunin ng 4Ps, ang mabigyan ng tulong pinansyal ang mga mahihirap na Pilipino, bigyan ng pagkakataon ng mga mahihirap na makasabay sa aspeto ng health improvement at education. Sa ngayon, mayroon ng 4.4 million na pamilya ang nabebenepisyohan ng 4Ps sa 17 rehiyon, 79 provinces, 41,517 barangays, sa 144 syudad at 1,483 municipalities sa bansa. Para maipagpatuloy sa susunod na administrasyon ang programa, isinusulong ngayon na gawin itong batas. Para sa SONA 2015, Dina Pagibitan, Telebisyon ng Bayan. At upang mas mapalawak pa ang ating talakayan, makakasama po natin si Assistant Secretary Javier Jimenez, ang Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga po, ASEC Jimenez, sir. Magandang umaga, George, Princess, and Vivian. Opo. Sir, unahin ko po muna, ano po ba ang ibabalita nyo sa ating mga boss kaugnay ng, of course, unahin natin yun, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program? Para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, nasa 4.4 million families na po ang sakop ng programa. Ito ay nagumpisa mula sa 700,000 noong 2010, kung saan ang budget namin ay 10 billion. Pero sa ngayon ay 62 billion na ang budget, and all, siguro nagastos namin ay 182 billion over the past 5 years.
So dito sa 4.4 million na pamilya, 10 million dito ay mga batang nasa elementary at nasa high school at mataas ang kanilang compliance rate dun sa 85% attendance. Halos 97-98% sa kanila ang nakakapag-maintain ng kanilang conditionalities. At dun sa health grant naman, marami din sa mga pamilya, lalo na yung mga nanay, ang pumupunta sa mga health center at nagpapacheck up. Sec. Jimenez, base po sa inyong observation at monitor, po nababago nitong Pantawid Pamilyang Pilipino program yung buhay ng mga benepisyaryo? Well, unang-una, ang kanilang mga cash grants ay nagagamit nila para sa pagbili ng pagkain at para sa mga gastusing edukasyon ng kanilang mga bata. Tapos dahil meron din kami mga family development sessions na ginaganap kung saan monthly ito, tapos kailangan din silang conditionality din ito para sa programa. Madami tayo ditong mga values clarification, meron din mga skills building, meron din tayong active citizenship na mga programang ginagawa dito sa mga family development centers. I-inculcate natin sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon at ng kalusugan para yung kanilang mga anak, pag nakapagtapos ng elementary o kaya high school, ay makakahanap ng magandang trabaho at tuloy-tuloy ang pag-unlad ng kanilang buhay. We would just like to emphasize that, no, Sec, na hindi po ito dole-out program ng ating pamahalaan. Ito po ay conditional cash transfer, which means na mayroong mga kondisyon na kailangang sundin o i-comply yung mga benepisyaryo para sila ay mabigyan nitong allowance. Oo, totoo yun. Ang unang kondisyon nila sa education grant, kailangan 85% yung attendance nila sa elementary school or pag hindi sila umabot sa 85%, hindi nila makukuha yung kanilang cash grant. Kaya minomonitor namin ito sa pagtulungan din sa Department of Education. So yung mga kanilang mga principals, may listahan sila ng mga pantawid pamilya na estudyante. At doon sa monitoring form, nilalagay lang kung nakaabot sila ng 85%, yes. Or kung hindi sila nakaabot, no. So doon sa yes-no question na yon, doon natin malalaman kung sino-sino ang makakatanggap ng kanilang education cash grant. Ang education cash grant natin ay 300 pesos per child para sa elementary, 100 pesos per child para sa high school, maximum of 3 children. Doon naman sa kanilang health grant, kailangan monthly pumunta sila sa mga health clinic, health center, at doon nagpapacheck up, weight monitoring, vitamin, yung pagbibigay ng vitamina, yung mga deworming. Dito naman, kaakibat ng DSWD ang DOH. Ang DOH naman ang tumutulong sa pag-monitor ng kanilang pagpunta sa health clinic. At kung hindi sila buwan-buwan pumupunta, hindi rin naman nila makukuha yung 500 pesos na cash grant. Kaya totoo yung sinabi mo na hindi ito dole out kasi katungkulan at responsibilidad na kailangan matugunan at gampanan bago nila makuha yung cash grant. Yung pinakahuling conditionality ay yung pag-attend din sa mga family development sessions. Isa rin to na minomonitor. DSWD naman po ang nagmamonitor nito. Alright, Asek, sa ngayon po, no, you've mentioned about itong sa family and educational plans din for our beneficiaries dito nga sa 4Ps. For 5 years po, ilan na po ba yung mga nakapagtapos na mga estudyante para lang po i-update natin ng ating mga kababayan? At ilan po ba ngayon ang inabot ng range ng ating mga beneficiaries up to 5 years from now? So yung again, mula from 700,000 families, na-expand natin ito to 4.4 million families. And dun sa 4.4 na yon, 10 million yung kasalukuyang mga batang naka-enroll. Noong last March, nakapagtapos tayo ng halos over 1 million students. 300,000 ito galing sa high school at mga 800,000 galing sa elementary. So yung commitment natin, commitment ng programa, ay makapagtapos yung mga 10 million na titira sa programa na makakapagtapos sila ng elementary at high school. Kaya talaga na may magpatuloy ito dahil na-expand na ng Aquino administration and magandang programa ito yung pagpatuloy into the next administration.
Okay, ASEC, ang sinasabi po ng mga kritiko, itong PPP, itong 4-piece daw promotes sa katamaran dun sa mga pamilya. Anong masasabi nyo dun sa mga naging hakbang ng administrasyon yan for the past 5 years para hindi talaga may promote yung sinasabing katamaran at yung dapat na sana yung kanilang ginagastos, inaasa na lang dun sa ibinibigay ninyong conditional cash transfer? So, siguro rather than DSWD yung magbigay, isite ko na lang yung evaluation na ginawa ng PIDS, yung Philippine Institute for Development Studies, which is a third-party independent organization from DSWD. At batay doon sa impact evaluation, hindi totoo na nagiging tamad sila. In fact, dahil nga sa cash grants na binibigay, dahil alam naman natin na ito ay pantawid. Ito ay talagang pantawid. Hindi ito sapat para yung kanilang kahirapan ay mapuksa. Kung kaya't gumagawa pa sila ng mga ibang hakbang para mas mapaganda yung sitwasyon ng kanilang pamilya. Pero ang Pantawid Pamilya ay isang magandang umpisa at ng isang solid foundation kung saan pwede na talagang tuloy-tuloy yung pag-unlad nila laban sa kahirapan. Batay din doon sa study, nakita rin na hindi rin totoo na ginagamit nila sa either sa gambling or kaya sa alak yung kanilang mga cash grants. In fact, mas ginagamit nga nila ito para sa pagkain at yung mga masustansyang pagkain. Sabi doon sa report, mas ginagastos nila kunyari sa itlog or kaya sa gulay, invest na doon sa mga ibang produkto na alam natin na walang sustansya. So, siguro magandang tignan yung report ng PIDS na yun lang ang ginagamit namin para nga masabihan o ma-share yung successes ng programa. So talagang, ASEC, talagang sa mga babae nyo ba binibigay yung 4-piece na ito at hindi doon sa mga lalaki? Halos 95% ng mga tumatanggap ng ating cash grants ay ito ang mga nanay ng mga pamilya. Kaya't sigurado tayo na nagagamit talaga ito sa magandang mga gawain. ASEC, bigyang linaw lang po natin kung sino po ang pumipili nitong mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program and paano po magka-qualify dito kasi meron pong mga reports na lumalabas na yung politiko ay ginagamit po ito sa kanilang pangangampanya. Gusto natin ipaalam sa ating mga kababayan na tanging ang DSWD lang po ang nakakapag-enroll at nakakapagtanggal ng mga member ng Pantawid Pamilya. Ang hinuhugot namin o kinukuha namin yung ating Pantawid Pamilya doon sa ating listahan ng database o yung National Household Targeting System for Poverty Reduction kung saan meron kaming 5.2 million na classified as poor families batay doon sa isang survey na ginawa noong 2008. Yes. At doon sa 5.2 na yon na database, hinanap namin sino doon yung mga may batang at sila yung magiging eligible na Pantawid Pamilya beneficiaries. Tapos yung listahan na to, every year kasi nag-expand kami ng programa habang nag-expand din yung budget ng DSWD. Sa bawat komunidad, nagkakaroon ng community assembly kung saan pinapascale yung mga listahan at kumukuha tayo ng feedback from the community leaders, mga barangay captain, mga councilors. At doon, pag naalaman nila kung ano yung programa, pumipirma sila ng isang kasunduan batay doon sa conditionalities ng Pantawid Pamilya. So yun ho yung basehan ng Pantawid Pamilya ito sa aming listahan na database. Ngayon, alam natin na noong 2008, madami ho talagang hindi nakapag-participate doon sa survey for various reasons. Yung iba, ayaw magpa-survey, natatakot. Yung ibang enumerators namin, tinatakbuhan. Or kaya yung iba, hindi naman talaga tama yung impormasyon na binibigay. So kung kaya doon sa over 10 million families na sinurvey, 5.2 ang na-classify natin as poor. Pero this year, in 2015, ginagawa namin yung second round assessment para ma-update ang database. Kaya tinatawagan natin ang lahat nating mga kababayan. Kung magkaroon ho ng mga enumerator or surveyor ng DSWD na pumunta sa inyong lugar, magbigay ho kayo ng tamang impormasyon, mag-participate ho kayo ng maayos
at wag niyo takbuhan yung aming mga surveyor. Alright, Asek, meron din, maganda nga po yun, na-mention po na aming kasama dito si Vivian regarding po nga dito sa minsan ginagamit na rin itong 4Ps sa politika. Pero ano naman po yung inyong naging hakbang dito po sa mga issue na minsan, kasi ito, naabutan ko talaga nung pag-uwi ko ng Mindanao, nakita po natin yung dami ng ating nabibigyan ng tulong dito sa 4Ps. Pero ano po yung masasabi mga iba nating mga kababayan na minsan daw po sa sobrang kahirapan din, sinasanla na nila itong kanilang mga ATM sa kanilang mga kaibigan or siguro mga pamilya. Meron na po ba tayong hakbang dito sa issue na ito? Well, yung sa pagsasanla ng ATM, meron na po kaming polisiya na kapag yung isang pamilya ay mahuli na nagsasanla ng 3 beses, matatanggal na sila sa programa. So yung pag nahuli sila sa unang pagkakataon, merong warning yun. Kung sa second time, there's a second warning mula naman sa aming regional director. Pero meron din counseling at case management na ginagawa. Kasi gusto na talaga nating alamin kung bakit nila sinasanla para matugunan. Kasi minsan yung iba, talagang may emergency, may sakuna na nangyari, kaya napipilitan sila. At sinasabi namin, may mga iba't ibang programa naman ng DSWD na makakatugon dun sa mga pangangailangan nila para wag nilang isanla. Kasi hindi talaga dapat nila sinasanla yung kanilang cash cards. Okay, maraming salamat po. Maikling mensahe lang po para sa ating mga kababayan, Asek Jimenez. Well, para doon sa ating mga miyembro ng Pantawid Pamilya, so hinihikayat po natin na tuloy-tuloy ang inyong magandang performance at sana doon sa mga gusto pang maging miyembro ng Pantawid Pamilya, meron ho kaming second round ng assessment ng listahanan na currently ongoing. Pakiabangan ho yung mga enumerator at surveyor para ho sa second round ng ating listahanan. Okay. Maraming salamat, Assistant Secretary Javier Jimenez, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Samantala mga kaibigan, alamin natin ang mga pinakahuling kaganapan mula dyan sa Batasang Pambansa. Nariyan ang ating kasama, ang si Ara Perez. Ara, magandang umaga. Maraming salamat, Princess. Halos 8 oras pa nga ang ating aantabayanan bago natin at ika-6 na State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Kaya't habang hinihintay natin ang mga pinakahuling kaganapan dito sa Batasang Pambansa, ay mabuting mabigyan namin muna kayo ng background kung sino nga ba ito si Pangulong Aquino bilang isang mananalumpati. Ang kanyang ibibigay na SONA mamaya ay ang kanyang ika-926 na talumpati o ang kanyang 926 speech sa kabuuan ng kanyang nakalipas na 5 taon bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kilala ito si Pangulong Aquino sa kanyang pagbibigay ng mga talumpati sa wikang Filipino. Maliban na lamang doon sa kanyang ikalawang State of the Nation Address na kinailangan niyang i-translate sa wikang Ingles dahil Chinese delegates na dumalo dito. Para sa mga eksperto, ito ang kanyang winning factor dahil dito sa paggamit ng wikang Filipino ay nagkakaroon siya ng connection sa mga Pilipino. Kilala rin itong si Pangulong Aquino sa kanyang wit at humor sa pagbibigay ng talumpati habang pinananatili niya ang kanyang makabuluhan na mensahe. Dito ay ang kanyang unang SONA na kung saan kanyang sinabi na walang wangwang o ang kanyang anti-corruption measure. Naging tanyag din na itong kanyang sinabi na the Filipino is worth fighting for, na tila pamilyar kung mapapansin nyo dahil ito ang naging pahayag naman na the Filipino is for ay sinabi ng kanyang ama na si dating Senador Ninoy Aquino. Siyempre, sino rin ba ang makakalimot sa kanyang pahayag na kayo ang boss ko? Mamaya, inaasahan naman ang kanyang tatalakayin ng panukalang Bangsamoro Basic Law, ang nakabinbing ding Freedom of Information Bill at ang sinasabing pagbuo nitong Department of Information Communication Technology na isang benchmark para sa atin kung sakaling maisa sa katuparan nito dahil kilala na nga ang Pilipinas bilang isang business process outsourcing capital ng mundo. Mamaya ay may mga makakapanayam tayong mga mambabatas upang ibigay ang kanilang assessment dito sa nakalipas na 5 taon ng Administrasyong Aquino. At ayan na muna ang late dito sa Batasang Pambansa. Para sa SONA 2015, ako si Ara Perez, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Ara Perez. Okay.
Okay. Samantala, makakasama din natin ngayon sina Ginang Ella Odiame at ang kanyang anak na si John Cedric Odiame na kapwa benepisyaryo ng 4Ps. Gayun din sina David Louie Manansala at RJ Routo na kapwa nagtapos sa high school bilang valedictorian sa tulong na rin ng 4Ps. Ito yung programang pinag-usapan natin kanina, no? Ayan, okay. Makakasama natin sila. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Okay, teka, sino si David? Ayun, yun si David. Teka, nakikita niyo ba si David? Yan, si David. Si RJ. Si RJ, tsaka si Aling Ella. Tama ba yan? At yung anak ni Aling Ella. Yan. Itong si David kasi nagtapos ng valedictorian. Valedictorian kayong pareho. Wow, ang galing. How does it feel na itong tulong ng 4Ps? Ano yung naging epekto niya sa iyo? Especially, alam namin na malaki rin yung naitulong nito sa inyong pamilya. Opo, sobrang laki po ng naitulong ng Pantawid Pamilya Pilipino program sa amin. Lalo na po na kapos po kami sa sa pera, sa mga Pero yung Pantawid po yung nagsilbing tulay namin. Nagsilbi po silang tulay sa amin para po makapagtapos ako ng may karangalan po. Si, John Patrick, tama ba? RJ. RJ, oh. RJ po. Ayun. So anong sinabi mo sa mga magulang mo, lalo na kung graduate ka? Kailangan po nilang maging proud po sa akin kasi ako po yung magsisilbing susi po sa ahon po sa kahirapan po namin. Anong pangako mo sa kanila? Anong pangako mo, RJ? Once na nakapagtapos po ako ng pag-aaral, tutulungan ko po sila at may bigay ko po sila ng kahit ano na gusto po nila. Okay. RJ, saan ka, yung probinsya mo? Saan ka nanggaling? Para ma-emphasize lang natin, ano? Opo. Yung mama ko po from Surigao del Sur, tapos yung papa ko po from Palawan po. Okay. Kay Aling Ella naman, Aling Ella, paano po ba binago nitong Pantawid Pamilyang Pilipino program ang inyong buhay? Sa akin po, po ang pinagbago ng buhay po namin mula nung naging pantawid kami. Kasi po nung nag-aaral pa lang po ang mga anak ko, malaking tulong na po ang pantawid sa amin dahil po unang-una nakapagpatapos po ako ng college. Isang anak na college, tapos ngayon po ay may pangalawang college na po akong pinagpatuloy. So malaki po ang tulong sa akin dahil po sa 4 kong anak may 3 pa akong nag-aaral ngayon, isang college at saka 2 high school. Ano po, Aling Ella, ang ginagawa ninyo? Ano pong hanap buhay ninyo? Gumagawa po ako ng basahan. Tapos po marami pa akong nahikayat na mga pantawid na gumagawa po nito para po makatulong din po sa pamilya nila. So, ako po yung kumukuha ng mga gawa nila para ma-deliver sa... Ako po yung nagmamarket ng mga gawa nila. At bukod doon, may ginagawa pa rin po akong hanap buhay na bago. Nagtitinda po ako ng kakanin. Ayun. Masipag naman pala si Aling Ella. Oo. Sipag. David, di ba graduate na kayo from secondary or high school? Ano yung mga kursong kukunin ninyo? Ako, mag-aaral po ako sa UP Los Baños po. Wow, sa kursong Scholar ng Bayan. Civil Engineering po. Kay RJ? At sa akin naman po, mag-aaral po ako sa University of Santo Tomas po. At ang kukunin ko pong course is BS Architecture po. Wow. Magagaling pala sa math yung mga guests natin. Mahirap makipagkwenta sa mga to. Teka, yung tanungin natin yung kasama yung anak ni Aling Ella. Ikaw ba, Iho, gumraduate ka na ng elementary? Okay. So, sa high school, tuloy-tuloy yung pagtanggap nyo ngayon ng 4Ps, no? Oo. Doon sa patuloy yung pagtanggap ng 4Ps, ano naman yung dapat nyong gawin bilang mga estudyante, lalong-lalo sa part mo, JP, no?
Tama? Ano po, pumapasok po kami sa school po, hindi po bababa sa 85%. Tapos, dapat po yung grades namin lagi pong pasado. So, mas naging maigting ba yung pagsisikap mo na mag-aral? Paano nabago nito yung study habits mo? Ano po, mas pinagbubutihan ko na po ngayon kasi po, mas nadadagdagan po yung benefits namin na nakukuha. Para po sa mga projects, ganun po. Alright, balikin lang natin si Aling Ella, no? Okay, Aling Ella, na-mention niyo po kanina, 3 pa po ang inyong high school, tapos may isa na po kayong grad ng college, ano? So ito po bang 3 mga anak ninyo in high school, lahat po ba sila sakop din ng 4Ps? Yung 2 pong high school po. Alright, kasama din dyan nitong si JP, ano? Alright. So, ano pa po ba yung, if ever po, no, kung mayroon kayong, halimbawa may gusto pa kayo or suggestion, siguro, para mas mapaganda pa itong 4Ps, itong pagbibigay to ng mga kababayan, ano po yung nakikita nyo dito na nais nyo pong sabihin sa ating gobyerno? Ang masasabi ko lang po, lalong-lalo po sa mga beneficiary ng Pantawid, pagbutihin po natin ang programa dahil po sa tulong po nito, ito po ang gabay natin para maisulong at maipagpatuloy ang ating mga anak sa pag-aaral. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng mga pamilya. Yun. Ako meron lang ako tanong kina RJ at David. Bilang kayo ay mga scholar, naaral kayo ng taxes ng ating mga kababayan, paano ninyo isasauli o ipipay back itong favor na ibinigay sa inyo? Kapag po nakapagtapos ng kolehiyo po, una-una ibabalik ko po sa pamayanan po muna namin. Aayusin ko po kung ano po yung maitutulong ko, kung ano pong programa yung pwede ko rin pong maitayo sa barangay namin para po mahikayat ko yung mga estudyante namin, yung mga kabataan sa amin na mag-aaral ng mabuti kasi yung pag-aaral, napakaraming tulong noon, yun yung kayamanan ng isang kabataan, ika nga. Kaya kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo, hikayatin ko yung mga kabataan mas magpursige at mag-aaral ng mabuti. David? Sa akin naman po, ipipayback ko naman po by giving donations po. At yung donation na po, ang donation na po yun ay ilalaan po para sa edukasyon po ng mga kabataan. Ikaw naman ang magpapascholar. Magagaling na bata. Kalahin mo. All the best para sa inyo, David at RJ. Ganun rin kila Aling Ella at sa kanyang mga anak. Ay sana'y magtagumpay kayo sa tulong na rin siyempre ng 4Ps. Yan. Alright, at wag po kayong aalis. Magbabalik pa po ang aming special coverage para sa SONA 2015.